Isang mapagpalang araw po muli mga katiis dyan mula sa Luzon, Visayas and Mindanao, dyan sa Zamboanga at dyan sa labas ng bansa, sa Mexico. Muchas gracias amigo. Happy Treasure Day mga katiis. Okay po, mayroon po tayong pinadalang treasure markers mula dyan sa ating katiis dyan sa Mindanao, mga katiis. Okay po, happy katiis dyan sa Mindanao, mga katiis po natin. Ingat po kayo dyan sa inyong pagtitreasure hunting mga katiis. Okay po, bago po umpisan po itong pagdidikod, itong pinapadala niyang picture na ito'y hugis Prague. Ito po ay ating idikod po maya-maya lamang. Ako po muna ay magpasalamat ng taos-pusong papasalamat po mula sa ating mga subscriber, mga followers na nagsubaybay at nagtitiwala po sa ating YouTube channel po mga katis. Sana po huwag niyong kaligtaan po. Favor lang po yung mga bago pa lamang po. Don't forget to subscribe and also don't forget to hit the notification bell button para updated po kayo sa mga video ko pang ipapalabas. Okay po mga katis, meron pa lang mga nagtatanong sa aking comment section regarding po kung paano po ipadala, paano po isend ang mga treasure markers, signs, symbols sa akin for decoding, for analyzing. Pwede nyo pong ipadala o isend katiis doon sa Facebook page ko, Alejandro Sanchez. Tingnan lang po yung Alejandro Sanchez kasi napakarami. Baka nalito ngayong iba mga katiis. Ay yung mayroon pong profile ko na naka-sunglasses po, naka-shade. Naka-shade po ako dyan, naka-sunglasses. Papiliin nyo lang po Alejandro Sanchez. Pwede nyo pong i-add. So kasi nga kung basta nyo lang i-didiretso po yung i-add nyo muna yung aking Facebook page para po tayo i-add pa rin nyo muna mga katiis. Kaya pala siguro hindi nakapasok yung ating mga katiis na magpapadala ng mga picture po, ng mga markers, mga signs and symbols sa mga treasure ay siguro po i-add print mo muna ako mga katiis. Diyan sa profile ko na naka-shade, naka-sunglass ako diyan mga katiis. So okay po mga katiis. Arinawa at ako ay nagpapasalamat po sa pagtangkilik niyo po ng aking YouTube channel at sa mga nagtitiwala sa aking YouTube channel. Ang aking pong mission dito ay matulungan po ang ating mga katiis po natin na dito po sa Pilipinas upang po matukoy po at madikod po at ma-analisa yung mga treasure item kung saan po located at bibis po tayo sa mga markers at mga arrowhead po sa pinaka-marker stone mga katiis. So okay po ito mga katiis. Ito po isang hugis palaka at ito po yung kanyang pagka ayos po ay yung mata niya, nakatao po ito at yung mata niya ay nakatingala po sa itaas. So ito po yung pointed arrowhead po ang kanyang tukoy po. Ang kanyang pinupunter ay sa bandang west, in between west and north mga katiis. So ito po, tingnan nyo po yung area na yan mga katiis. Distansya po ng 1 hanggang 5 meters po. Kasi nga ito pong kanyang pagka ayos po ng yung place ng itong Prague nito. Ito po ay nakaturo po doon sa pagitan po ng west and north area mga katiis. I-check nyo po 1 meter hanggang 5 meters. Baka po mayroon po niyang coordinated counter sign, coordinated marker sign na pwede pong magtutukoy po ng items. Pwedeng po
nagpo-point po ng items. Pwede ho din yung mga punong kahoy o baka mayroon dyan na century-old tree, mga katiis. Tingnan nyo lang po yung paikot nitong isang frog, katawan ng turtle, palaka, mga katiis. So, ito po yung aking isa pang napapansin nga na ito'y nakatingin sa itaas at mayroong dalawang mata na medyo sa upper din yung kanyang tingin, mga katiis. So, possible po, mga katiis, na pwedeng mayroon siyang pinupunterya dyan sa paligitnaan po ng west and north area, mga katiis. So, isang napakagandang marker po ito, itong isang frog. At alam nyo naman po yung frog, madalas po, i-check nyo po itong katawan mismo nito. Pwede nyo i-detect po ng metal detector or gold locator, mga katiis. Okay po. Okay po, pag sa metal detector kasi po, ang kanyang depth lang talaga na pwedeng mabot ay hanggang 3 meters lang po talaga dyan. 1 meter, 2 meter, hanggang 3 meters po. Lumagpas daw ay hindi na po talaga totoo yan, mga katiis. Not unless sa isang gold locator na kaya niyang mag-detect po ng malayo, 8 to 10 meters. Kasi nga, yung gold locator ay kaya niyang mag-amoy, mag-detect ng fumes o yung singaw ng gold, mga katiis. Ng mga items, mga katiis. Diamond, gold, or ano-ano pa, mga katiis. Okay po. So dito, ito pong likuran mismo ng isang frog. Itong nakatinghala, yung dalawang mata niya ay nakatingala po, mga katiis. So, yun nga, ang point niya ay west and north, mga katiis. So, duda ko na posible dyan banda. I-check nyo po, i-detect nyo po ng metal detector or gold locator, mga katiis. Kasi nga, itong dalawang mata niya ay nakatinghala at mukhang posible po itong maliit lang kasi ng pagkakuha ng picture nito. Hindi natin alam kung ano itong paligid. Kung ito ay sa gilid mismo ng bundok at ay mayroong medyo na upper, medyo na high rise, na ibig sabihin katabi niya mismo yung medyo mataas, elevated na bundok. Possible po kasi nga itong markers nito na frog ay nakatingin po siya bandang itaas. So, tingnan nyo po yung pointing itong kanyang dulo noon at sa ayos ng kanyang marker ay sa between west and north area, mga katiis. So, ito po, mga katiis, ay isang magandang marker, isang legit marker po na madalas po ay ginagamit po ng mga Japanese and Korean, mga katiis. Okay po, mayroon pa akong napansin po rito. Pwede rin siyang isang heart shape din. At ito po, nagtuturo naman po yung kanyang dulo in between west and south naman. So, tingnan nyo rin yan, yung area na yan, mula sa distansya po ng 1 hanggang 5 meters distance mula dito sa marker stone ito na hugis palaka, mga katiis. Okay po, mayroon pa ko napansin, mga katiis, isang arrowhead, isang mata niya tinghala sa may bandang puro lihis, mga katiis ito north and east naman to, mga katiis. Tingnan niyo po, mukhang may sinisipat po siya sa bandang north, in between north and east, mga katiis. So, yung apat na sulok niya, mga katiis, i-determine nyo, detect nyo po ng metal detector or gold locator, mga katiis. So, ito po ay isang decode lamang, mga katiis.
Huwag natin gaanong asahan na 100% na matukoy po yung item dahil nga nagbabase lang po tayo sa mga arrowhead, sa mga marker, symbol, and sign ng ating pinaka marker po ito na isang hugis, palaka, mga ka-TH. So po, tingnan nyo po yung apat na sulok. Dyan mula sa east, then west, north, and south, mga ka-TH. So, tingnan nyo po yung area. Huwag nyo kalimutan mga ka-TH na madalas po, minsan nakakalimutan po pag-detect po yung mismong marker mga ka-TH. Alam nyo po, kalimitan, yung marker ay pwedeng mayroong item ang loob niyan. Pwedeng enclosed item po. Nasa loob lang din ng bato nito ang item na ating hinahanap. So, pwede niyo pong i-detect po yan yung buong bato nito na mukhang hugis, palaka mga ka-TH. Pwede niyong pukpukin po ng maso yan. Alam niyo naman yung tunog ng sulid na bato or ampaw. Ibig sabihin, pag ampaw, hindi ganong siksik yung ilalim. So, alams na. Pwedeng mayroong item yung itong bato nito na hugis, palaka. Or, ito po, itong palaka nito ay, ang item nito is under the rock ng itong ang items ng mga ka-TH. Ito nga ang mga ka-TH kasi nga madalas ang may mga naka-hits na mayroon nang nakakuha na ang items ito ay nasa ilalim mismo ng markers o itong palaka mga ka-TH. Kasi nga para siyang nangingitlog o dinadaganan po yung kanyang item mga ka-TH. So, ibig sabihin, huwag niyong kalimutan sa pag-detect ng metal detector or gold locator ang buong katawan mismo. At pwede niyong pukpukin niya ng maso, yung mga buong kung baka mayroong medyo hindi solid ang tunog at ampaw yung tunog. Possible po na may item po itong palaka nito na markers nito mga ka-TH. So ito po mga ka-TH. Akin pong muli, ako'y nagpapasalamat sa mga subscriber ko, sa mga followers ko po. At walang sawang sumubaybay at walang sawang nanonood po sa aking YouTube channel. Harinawa po, tayong lahat na treasure hunter dito sa Pilipinas ay tayo'y makahits na. At nang tayo'y naman ay kahit papano mabibiyaan po. Sabi nga, ang kayamanan po ay nagmumula pa rin sa ating pong may kapal. So, unahin po natin si Lord. Sana tayo bibigyan po ng yaman po mula sa Kanya mga ka-TH. Sabi nga, kapag tayo ay inuna po natin si Lord, siyempre, ang kasunod mo ay kayamanan na po mga ka-TH. Okay po, yung mga bago pa lang sa aking YouTube channel, don't forget pala to subscribe and also don't forget to hit the notification bell button para updated po kayo sa aking pang mga bidyong ipapalabas mga ka-TH. So po mga ka-TH, maraming salamat talaga sa inyong walang sawang pagsubaybay po ng aking YouTube channel mga ka-TH. Okay po mga ka-TH, ito sa huli mga ka-TH, ako ay talaga namang nagpapasalamat po sa inyo. Thank you so much. God bless as always mga ka-TH dyan sa Luzon, Visayas, and Mindanao.